Ngayon po ay Saturday ng ika-4 na linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, kaya't hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo tayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng bangka at nagpunta sa isang ilang na puok. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at sila'y nakilala. Kaya't mula sa lahat ng bayan ang mga tao'y patakbong pumunta sa dakong pupuntahan ni Jesus at ng mga alagad. At nauna pa silang dumating doon kaysa kanila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang 12 isinugo ni Jesus ay nagbalik sa kanya ayon sa mabuting balita at iniulat sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa. Sila'y nagtuturo, nagpapalayas ng demonyo at nagpapagaling ng may sakit. At ang lahat ng ito ay kanilang nagawa na sila lamang. Baka naisip ng mga alagad na dahil nagawa nila ang lahat ng ito na sila lamang at hindi kapiling ang ating Panginoon, kaya na nilang mag-isa at hindi na nila kailangan si Jesus. Alam ni Jesus ang panganib na ito na ang kanilang tagumpay ay maaring ang dahilan din ng kanilang pagkabigo at pagbagsak. Kaya kailangan niya silang dalhin sa isang ilang na lugar upang ituwid ang kanilang maling akala at iniisip. Ang bitag kung saan bumagsak ang mga apostol ay patuloy na nagbabanta at na nagbibigay ng panganib sa atin sa kasalukuyan. Ang ating mga tagumpay sa buhay ay maaring magdadala din sa atin sa kaisipan na hindi na natin kailangan si Jesus dahil kaya na natin mag-isa. Our success in life, in our work, in our mission, in our operation can go to our head and we forget that whatever we gain was given by God to be used wisely. At sa mga pagkakataong ito, tumatayo din si Jesus sa ating harapan at sinasabi sa atin, kailangan ninyong pumunta sa ilang na lugar upang makapagpahinga ng kaunti. Jesus wants to form us and point out whatever went wrong in our attitude and give guidelines for our future task as His disciples. Pinapaalalahanan tayong muli ng ating Panginoon na malayo pa tayong magtatapos sa ating discipleship course. Malayo pa tayong magiging guro. Marami pa tayong dapat matutunan sa Kanya. At higit sa lahat, tayo ay mga instrumento lamang, mga tagapagsalita ng ating Panginoon sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us.